Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at inahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Natapos na naman natin ang isang buong linggo at nawa sa linggong ito ay atin pong naramdaman yung kahalagahan din at nakita yung tunay na magdudulot sa atin ng yung sense of fulfillment sa buhay natin. Kasi minsan kahit gaano po ka tagumpay o kalayo na ang ating narating, yung pagiging successful, meron pa rin talagang kulang na hindi natin matukoy-tukoy o mapangalanan. Ano ba talaga yung makapagdudulot sa atin ng kaligayahan? Hindi sa dami, no? Hindi rin naman sa kaunti, kundi yung matagpuan natin yung tamang ugali, tamang pagkilos. Doon tayo nagkakaroon na nararamdaman natin na okay na tayo, okay tayo. At tingnan po natin yung mga aral, balikan natin yung mga ibinigay sa atin ni Kristo na magamit natin nawa at mapagnilayan pa ng mabuti. Nung Lunes, ang sabi ni Kristo, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Gaya ng binabanggit ko sa umpisa, masarap sa pakiramdam yung nakakapagpundar ka. Yung nakikita mo yung pinagpaguran mo. Masarap sa pakiramdam yun. Pero hindi doon nagtatapos. Kasi mas magiging masarap yung pakiramdam natin, yung feeling of completeness, yung fulfilled tayo, ay yung kapag nagawa naman natin na ipamigay yung mga bagay na na-attach tayo sa buhay. Lalo tigit yung mga material na bagay. So, sa panahon ng kabataan, nagpupundar, pero sa panahon na patapos na ang buhay natin, dispose din naman ang mga bagay.
Kasi kung hindi yan i-detach sa buhay natin, wala talaga. Kamamatayan lang natin yan. Nung Martes naman, sa kabila ng lahat ng mga natatanggap nating biyaya sa Diyos o mula sa Diyos, manatili tayong katulad ni Maria na handang maglingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Maria, no, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Huwag nating kalimutan lagi kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon nating ito ay pantay-pantay kung humusga, pantay-pantay kung magbigay ng biyaya. Pag sinabing pantay-pantay, alam niya kung ano ang kailangan mo, alam niya kung ano ang dapat mong tanggapin. May mga taong hindi makontento, may mga taong ang tingin sa sarili, mas higit dapat ang kanilang natatanggap. Kaya nga sabi po, yung paalala sa atin, nung Miyerkules, nung kini-question nung ilang manggagawa, yung may-ari ng ubasan, sa pagbibigay ng pantay na sahod sa kanyang mga inupahang manggagawa, ang sagot niya, no, na sinasabi, ganito ang Panginoon natin. Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko o naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, nang ipakilala niya, nang kilalanin siya ni Bartolome, ipinakilala naman siya sa mga tao. At ang sabi niya, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Ang pinapaalala din sa atin, maging totoo tayo sa ating sinasabi, sa atin pong ginagawa o ipinapakita sa lahat ng tao. Minsan yung malaman natin, no? Alamin natin kung kailan tayo dapat nagpapakatotoo. Pero ikaw at sa Diyos, laging dapat maging totoo. At yung kahapon, no, ipinaalala sa atin ni Kristo kung ano ang pinakamahalagang utos na hindi natin dapat kakaligtaan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Aanin mo ang talino, ang tagumpay, kung hindi mo alam paano umibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ngayong Sabado, yung realidad na mayroong mga taong magaling lang magsalita. May mga authorities na hanggang salita lang, ngawa lang ng gawa. Pero marami sa atin ang nadidisappoint, marami sa atin ang, no, kahit mismo sa simbahan, marami sa atin na nagiging cause ng iskandalo sa mga taong nagpupunta ng simbahan. Pero tandaan natin, ang simbahan, hindi ito lugar ng, kumbaga, mga banal na. Ang simbahan ay isang lugar kung saan tayo po ay pinupurify, tinuturuan pa, nasa proseso pa tayo ng pagiging banal, pagiging mabuti. Kaya itinuturo, ipinaparinig sa atin lahat ng aral na binibigay ni Kristo. May mga authority sa simbahan na pinagkalooban ng kapangyarihang magturo. Pero marami, no, katulad ko bilang pari, marami kayong nakikita na para magkaiba yata ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Kaya sabi ni Kristo, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinapangaral. Tingnan natin, no, mayroon namang
tama naman ang sinasabi. Minsan, halimbawa ako, tama naman ang sinasabi ko. Sana, no? Hindi naman siguro heretic, hindi naman siguro tungkol sa sarili ko. Kung ito ay tungkol sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, pakinggan ninyo ng mabuti. Although mahirap minsan, no? Mahirap para sa tao na ihiwalay yung karakter, yung personality ng tao sa sinasabi. Kasi ang gusto natin talaga yung perfect na yung sinasabi niyan dapat nakikita natin sa gawa. Pero meron po mga authority na may mga kahinaan pa at hindi pa tuluyang na kukonquer yung kanyang sarili, kaya may mga lumalabas pa mga issues sa buhay. Pero ang sinasabi sa atin ay manatili kayo sa simbahan. Pakinggan ang sinasabi kasi ito yung magdudulot ng kaligtasan. Pero wag gagawin ang kanilang yung ginagawa nila. Sa mga kabataan dito minsan, no? Unti-unti nagkakaisip na kayo, nakikita na ninyo kung ano ang tama at mali. Halimbawa, ang pinaka-close na authority sa inyo, ang mga magulang. Sasabihin sa inyo ng mga magulang, bawal yan, wag yan. Pero nakikita ninyong ginagawa nila yon. Mas papakinggan natin, kaya nga ang sabi, no? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip. Ang Diyos pa rin ang mataas sa ating lahat. Hindi ang pari, hindi ang magulang, kailangan sundin ng magulang. Pero kapag sinasabi natin, parang nagkokontra, pag sinabi mo, huwag kang iinom, pero nakikita mong umiinom, sundin mo ang kanilang sinasabi, huwag mong gagawin ang kanilang ginagawa. Very challenging. No? O yung hamon sa ating lahat na nagfi-feeling, minsan po, no? Nagfi-feeling, alam na natin ang lahat ng bagay. Nagfi-feeling na tayo po ang dapat masunod, pero pumapalya naman tayo sa pagsasabuhay ng ating mga sinasabi. Ito yung mga karakter, no, ng mga taong kailangan nating mapagnilayan upang sa ganon hindi natin magawa o maulit ang kanila pong pagkakamali. Kasama natin lagi ang mahal na Birhen ng Solidad upang tayo din po ay kanyang alalayan at gabayan. Amen.